Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong ginigipit at halos taplakan na ng lupa at walang katapusang siniraan ng mga Duterte ay mas lalong lumalakas at mas lalong minahal ng taong bayan ang mga Duterte. Kahit anong pilit yung gawa ng kasinungalingan ay siyang lalabas din talaga ang katotohanan. Matapos sampahan ng reklamo sa Korte Suprema ang lahat ng mga taong kasabwat sa di umano'y iligal na pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Supreme Court of the Philippines naglabas na rin ng ultimatum at tila binasag na rin ang katahimikan at tinaningan ng gobyernong Pangulong Marcos Jr. na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras. So ang pinakamalaking magandang balita sa mga Duterte na siyang tila gumimbal naman sa mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyernong ngagba dahil kapag hindi raw nila napatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, posible di umanong makalaya at mukha di umanong makakabalik na sa Pilipinas. Oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Naglabas na matinding utos ng Korte Suprema at pinasasagot na ang nag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na dito ang mga involved na sila General Torre, Executive Secretary Lucas Bersamin at DILG Secretary Rimulya. Kasama pa si General Marbel. Ito ang biglaang tila ultimatum o utos ng Korte Suprema na dapat sumagot ang mga respondent sa loob lamang ng 24 oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat pagbigyan ng mga petisyon para sa habeas corpus na inihain ng magkakapatid na Duterte. Narito ang kumpirmadong balitang inilabas mismo ng Korte Suprema sa kanilang official Facebook account. And I quote, March 13, 2025, Statement of Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Somailting on the petition of habeas corpus certiorari prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order or TRO and or writ of preliminary injunction WPI filed by Representative Paulo Z. Duterte with the AC. The petitioner challenges the action of Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary Juan Victor Rimulya Jr., and the Philippine National Police Chief Major General Romel Francisco Marbel, respondent in enforcing the International Criminal Court ICC warrant against former President Rodrigo Roa Duterte. It seeks to nullify this action and prohibit further cooperation with the ICC. The petitioner also praised for a writ of habeas corpus to secure the release of former President Duterte from his confinement and detention. On March 13, 2025, the ACN Bank unanimously resolved to first, consolidate the petition filed by Representative Paulo Z. Duterte with the earlier petition for habeas corpus filed by Sebastian Z. Duterte and Veronica A. Duterte, and second, direct respondent in the consolidated petition to show cause within a non-extendable period of 24 hours from receipt of notice why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. End quote. Natapos ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil at naglabas ng kanilang hinaing at komento ang taong bayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maraming salamat po Supreme Court, naway makabalik na po si Tatay Digong sa Davao. Mapapanatag lang po makita naming nakauwi na siya sa Pilipinas. Maraming salamat Supreme Court, nabawasan konti ang stress naming OFW. Kaya thank you Lord, sana makakauwi na si PRRD bago siya mag-birthday. Thank you Supreme Court, sana makabalik na sa PRRD. He need treatment here in the Philippines. Kailangan niya ng maintenance. Lord, please protect PRRD. Bring him back to the Philippines. God save the Philippines. Ako po isang ordinaryong mamayang Pilipino
Ang masasabi ko, damang-dama ko po yung kaayusan ng pamamalakad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung hinihingi pa ng isang pagkakataon na siya ulit yung namumuno ng ating bansa. Yes na yes po ako dahil po napakasarap mamuhay ng tahimik at mapayapa at yan ay sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Pangulo ng ating bansa. Please bring back our beloved FPRRD. Nakakahiyang batas ng Pilipinas pwedeng pakialaman ng ibang lahi. Unquote. Ito, matutuwa kayo sa balita na ito, mga kapwa ko supporters ng mga Duterte. Sa mga naniniwalang walang kasalanan si Duterte at hindi adik si Duterte. Babala ang Chinese Foreign Ministry sa mga hakbang ng International Criminal Court o ICC kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobleng pamantayan. Ayan. Itong malupit dyan. Iwasan ng pamumulitika at double standard. Yan yung sinasabi yung dinidiscuss ko kanina. Kung galit kayo sa fake news, hindi ka dapat double standard. Equal protection of the law. Ibig sabihin, kung bawal sa mga DDS vloggers, bawal din sa mga BBM vloggers. And at the same time, bawal din kay Claire mag-fake news, bawal din kay BBM mag-fake news. Hindi double standard. Yung bawal kay Marcos, bawal din sa maliit na tao. Hindi yung pwede kay Marcos, bawal sa maliit na tao. Ganun po yun. Yung sinasabi, hindi tayo pwedeng double standard. At bawal ang politika. Buti pa ang China. I-observe. And I'm sure, nagbabantay ang Amerika. Ha? Galit din ang si Trump dyan sa ICC. Ako, sa tingin ko, papasok din ng Russia. Or kung sino man yung mga hindi members ng ICC. Dito sila ngayon mabibilib kay Tatay Digong. Pag nanindigan ito si Tatay Digong at nalusutan niya ito, maraming matutuwang bansa sa kanya. Tayo po ay gagalangin ng kung nababastos tayo dahil sa pagkalat ng droga ngayon, maihahaon natin ulit ang Pilipinas dahil magkukuha ni Tatay Digong ang respeto ng mga ibang bansa. Bawal na bawal po ang politika. Ha? Bawal na bawal ang politika dyan sa ICC. Para maging credible ang korte. Halimbawa, Supreme Court, hindi ka pwedeng bias dyan. Hindi ka pwedeng double standard dyan. Nag-Supreme Court ay parang kaparehas o parallel ng ICC. International Criminal Court, ang Supreme Court, Philippine Court naman. Ito naman patungkol sa krimen, international. So hindi ka pwedeng may kinakampihang presidente dyan or mga politiko. Hindi ka pwedeng kumakampi sa NPA dyan, sa komunista. Dapat, kung batas, batas. Pero, nagbabantay ang mga ibang bansa. Sa tingin nila, pag nagkamali ang ICC dito, this could be the end of the credibility of ICC. This could be. Kaya nga hindi sila pwedeng magkamali dito sa pag-decide at hindi pwedeng magipit si Tatay Digong dito because they know mahal na mahal ng mga Pilipino si Tatay Digong. We know that we are watching. Ako sa totoo lang, I want to go there. No? Ang problema lang dito, patatagalin. And alam natin matanda na si Tatay Digong. And syempre, kahit matapang yun si Tatay Digong, may stress po yan. You know, bawat tao meron tayong kanya-kanyang regalo sa Diyos. And sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, he is a very sociable person. Ako pwede pa nga akong tumagal sa isolation eh. Di ba? Of course, mamimiss ko ang anak ko. Kaya lang, pagpatungkol sa isolation, mas sa tingin ko mas kaya ko kaysa kay Tatay Digong. I'm younger and I'm not a sociable person. Hindi ako masyadong Diba? Si Tatay Digong is a sociable. He will be stressed doon. And 18 na siya in 2 weeks time. Tapos karamihan na mga nadidesisyonan dito around 10 years. Can you imagine that? Pwedeng mapaaga, pwedeng mapalit. Baka hindi naabutin ni Tatay Digong kasi mai-stress din yan. Diba? Malayo ka sa family mo. Kahit ba sabihin maganda yung facilities, sabihin nila maganda yung masarap yung pagkain. If you are not with your family,
Especially si Tatay Digong, nakita naman natin kung gaano magmahal ng pamilya, kita naman natin kung gaano siyang people person, hindi pwedeng in isolation yung tao. That is a big stress. No, kaya nga ako natutuwa sa China, buti pa ang China. Naninindigan kay Tatay Digong. Buti pa ang China. Naninindigan sa karapatang pantao ng mga Pilipino. This government, sabi ko nga sa inyo, sana man lang si Marcos, kung pinahuli niya si Tatay Digong, sana man lang nanindigan ka, Marcos. Aminin mo na talagang gusto mong mahuli si Tatay Digong. Kung hindi naman, sana pinanindigan mo siya. Yung sinabi mong hindi mo papapasukin ng ICC. Kaya walang lusot dito si BBM eh. Ang tingin ng tao sa kanya ngayon, traidor. Why? Hindi mo pinanindigan si Tatay Digong. Tapos you don't have even the balls to admit that you allowed it. Na may kamay ka dyan. Tapos, itong DOJ natin ngayon, itong spokesperson nila, sinasabi, kasi competent court dapat humarap si Tatay Digong bago siya ilipad sa ICC na dumaan siya sa competent court. Custodial court. Custodial Competent Judicial Court. Judicial. Ang DOJ po ay executive department. That is under the president. Iba po ang judicial. Ang judicial ay may karapatang mag-interpret ng batas. Ang executive po walang karapatan. Ang judicial may karapatan magsabi kung ang isang tao ay guilty or hindi guilty. Executive walang karapatan. And at the same time, kaya nga ginawang may separation of branches. The executive, which is headed by the president, the judiciary, yan yung Supreme Court, and the legislative, yung mga senators, congressman. Kaya pinag-iwa-hiwala yan para hindi ma-influence. Anong nangyari sa bansa natin? Yung executive natin, hawak ang legislative dahil pinsan niya ay Speaker of the House. Ngayon, gusto mo, Marcos, pati judiciary hawak mo? Ano sinasabi ng DOJ? Competent Judicial Court na sila. Hello? Inaalis nyo na yung check and balance? Mali po yun. Maling-mali yun. Huwag natin lokohin ng taong bayan. Executive yan eh. Kaya nga nagkaroon ng division para hindi magkaroon ng connivance, hindi magkaroon ng kampihan, ng politikahan. Yan yung exactly sinasabi ng China. Ang ICC dapat mag-decide based on evidence, hindi based on politics. Natural, kakampihan ng DOJ ang executive. Sinong boss niyan? Hindi si Marcos. Naglulukuhan ba tayo? Tanggalin na natin ang korte. Kung hawak mo na yung Speaker of the House, hawak mo pa ang judicial, ikaw pa ang executive, alisin mo na Supreme Court. Ano pa silbi ng Supreme Court? Kayo na lang pala magdi-decide. Ang bihira naman itong mga ito. Niloloko nyo talaga mga Pilipino eh. Hindi pwedeng mag-a-appear. At saka nag-appear ba sa DOJ si Tatay Digong? Dinala nyo sa Villamor Air Base eh. Pagkatapos yung hinuli sa airport, dinala nyo sa Villamor Air Base, diniretso nyo na. Lolokohan tayo ha. Kaugnay sa pag-aresto nito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinahayag ito ni Ning matapos na hulihin ang pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa naman ng warrant of arrest mula sa ICC na nagdulot naman ng internasyonal na atensyon at alalahanin hinggil sa mga legal at pampulit. Ito na, this is very important. Nag-attract ng international attention si Tatay Digong. Naiko-compare ko ito parang sa KOJC. Before, nung sinugod ng KOJC, buong Pilipinas nanonood. Sinugod ng 5,000 na pulis. Ngayon naman, ang galing ni Tatay Digong, yung pagkakahuli niya, buong mundo nanonood, including the head of the state. Yung mga presidents, prime minister nanonood. Nandun nga siya yung sa doon sa pinakamalaking at pinakabising crossroads sa Japan, sa Shibuya, andun ang picture niya. Binabalita siya roon. Ganun po ang impact nito. And mga kababayan ko, huwag tayo mamalan ng pag-asa dahil iaahon tayo ng mga Duterte. Magkakaroon tayo ng magandang imahe. Basta lang malagpasan natin itong kabulustugang pang-aapi na nangyayari ngayon sa bansa natin at itong sobrang pamumulitika.
And I'm sure, magaling po si Tatay Digong dyan. Susuportahan siya ng mga ibang bansa. Nakita nila na talagang si Tatay Digong talagang namang nanilbihan sa Pilipinas. Ako naniniwala doon, no? But meron tayong malaking problema ngayon dahil pinag-iinitan nga ang mga vloggers tapos isusunod pa itong may nababalita may mga tangke na sa Davao, okay? So i-check pa natin ang katotohanan niyan, but andoon na po, marami na pong tao including si Mayor Baste nandoon na po sa bahay ni PRRD at mga balita na ito raw ay susugurin at hahalughugin ang bahay ni Tatay Digong. That's how desperate they are. Hindi naman siguro magpe-fake news si Mayor Baste. Hindi naman siguro loko-loko yung mga tao doon na nandoon at nagpupuyat para bantayan yung bahay ni Tatay Digong. Di ba? So, again, yung nangyari kay Tatay Digong is the same parang kay OJC Part 2. Patikim lang yung ginawa nila sa kay OJC. Ngayon, gagawin naman. Bahay naman ni Tatay Digong susugurin kahit wala siya doon. Magbuti na lang, yung mga taga Davao ay nagbabantay doon. Di ba? So ako, hindi ko pa rin talaga nakita kung may mga tangke na nga sa Davao, pero I would like to believe na totoo yun. Bakit? Dahil makilang araw nga, nabalita na may mga pulis doon. Madaming pulis. Tapos, ngayon naman, nagpuntahan na sa bahay ni Tatay Digong and naalala nyo yung sa KOJC, we received a report. Kaya kaming banateros nagpinta sa KOJC, meron nagsabi sa amin susugod doon ang grupo ni Torre. At first, ayaw naming maniwala. Pero sinabi, siguradong susugod. Kasi hindi ka panipaniwala, di ba? I mean, ba't ka magdadala ng 5,000 na pulis? Hahanapin mo isang tao lang. Ganun na ba sila kawalang hiya? Ganun na ba sila ka papang-api? Una, hindi na pinawalaan. And yet, pumunta pa rin kami. Tapos ilang gabi na, mga 1, 2, 3 gabi, wala pa rin mga pulis na sumusugod. Pero, alam nyo, imposible man pag-iisipin mong gagawin ng mga pulis and yet ginawa nila. Kaya ako, I would like to believe na talagang susugurin yung bahay ni Tatay Digong. Why? Mainit sila sa Davao. Tandaan nyo, nagtanim pa nga sila dyan. Lumabas sa balita, di ba? Yung nahuli nila dyan. Yung nahuli nila sa Davao. Arte lang, drama pala. Sinisira lang talaga Davao yung merong nagnakaw dyan sa jewelry shop sa Davao na 3 nahuli, nakamotor. Umamin. Drama lang. So, ako with my experience sa KOJC Siege, alam ko ang pulis ngayon capable. Under Torre, everything is possible. Kahit isipin mo, ganun ba sila ka-desperate? Yes. Basta si Torre gumalaw, kahit sa tingin mo, imposible, hindi magagawa ng isang pulis. Under Torre, yes, it will happen. Nagawa niya at first, nagawa niya at second, magagawa niya ulit. Until the court stops Torre. Tuloy-tuloy yan. Bakit? Wineponize na ni Marcos. ang pagpunta ng mga vloggers sa ICC. O, eto, pakinggan natin. Inatasan na ng NBI Director na si Jaime Santiago ang Cybercrime Division na magsagawa ng case build-up laban kay Maharlika. Nako! Iba pang vlogger na umunoy nagpapakalat ng fake news. Si Marco Gonzales magbabalita. Yari tayo mga vloggers. Pinakikilos na ang NBI Cybercrime Division para sa mga maaaring isang pangkaso sa mga vlogger na umano'y nagpapakalat ng fake news. Naku Marcos, ikaw nga ang fake news dyan eh. Hoy! Claire, pakitanong nga kay Marcos ulit. Meron bang pumasok na baril sa KOJC o wala? Ni isa, sabi niya, ni isa wala. Pakitanong ulit kay Marcos. Ha? O, kasi ngayon, hihigpitan talaga nila. Kakasuhin at may planong damputin ng mga vloggers. Anong gagawin ninyo? Pagkadampot nyo sa vloggers, isasakay nyo kami sa jet plane, dadalhin nyo kami sa Hague. Uy, ICC to. Napaka-desperado mo, Marcos. Oy, ayaw mo, may mga nagsasalita, ha? O, sige, tuloy mo lang yan. Laban kay Bongbong Marcos Jr. at sa iba pang biktima raw ng misinformation sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ipinag-utos na niya sa dibisyon ang pagsasagawa ng case build-up laban sa mga ito. Partikular niyang binanggit si Maharlika. Nako. Ang pagsasampay ng kaso sa mga vlogger, maaari daw mangyari sa susunod na mga linggo. Sa kaso ni Maharlika, posible raw itong masampulan kahit nasa Amerika ito. Pinupukpok ko na ang aking Technical Intelligence Division, ang aking Cybercrime Division, na umaksyon na. Sobra na itong mga yung trolls, yung mga trolls. No, teka muna, ha? Sabi niya, sobra na itong mga trolls. Kailangan i-identify natin. Ano ba ang meaning nyo ng trolls?
Kasi baka mamaya ang meaning nyo ng trolls ay Duterte supporters. Unfair po yun. Kailangan i-define nyo yung mabuti. And let's see. Dahil maraming supporters si BBM na trolls. Dahil maraming vloggers si BBM na trolls. So kailangan suportahin. Kailangan po patas tayo dito. Sa akin walang problema eh. Sa akin talaga dapat malinis ang fake news. Bakit? Kasi nadadamay kaming mga vloggers. Pag nag-fake news yung isa, sasabihin ng isa, may Talano Gold na ipinapangako ang mga Marcos. At pagka nanalo si Marcos, magkakaroon ng Talano Gold. 3 taon na si Marcos hanggang ngayon, wala pa yung Talano Gold. Yung nagpakalat nun, kumita na, ang laki na ng kinita. Si Marcos nakinabang din doon. Bakit? Ang daming nabudol nun, ang daming naniwala. Hindi naman nila kinontra yun, or kung kinontra man nila yun, hindi para talagang dinisiplina, oy, teka muna, huminto ka na, walang Talano Gold, walang Talano Gold, yung talagang sineryoso, hindi, nakinabang si Marcos doon. Oh, nabudol ang Pilipino, patungkol dyan sa Talano Gold, yung nagpakalat ng Talano Gold, milyon na ang subscribers. Ang laki na ng kinita. Si Marcos presidente na. Di ba? So ang gusto natin dito, ayaw talaga natin ng fake news. Walang problema doon. Pero kasi kung tatawagin yung fake news, basta Duterte, ay mali po yun. Hindi po yan patas, ha? Sir, kailangan lang po, ako suportado ko yung gusto ninyo. Kailangan po, patas tayo. Ang sabi ng batas, equal protection of the law. Yung protection nyo sa mga BBM vloggers, dapat protection din sa mga DDS vloggers. Tama or tamang-tama? Hindi po pwedeng ha? Kaya ako na dito sa ganyan, na pag troll, pag fake news, regardless. Dapat kastiguhin nyo rin yun. Yung vlogger na nagpakalat ng Talano Gold. Actually, dapat si Marcos kastiguhin nyo rin eh. Nagpakalat siya. Ng fake news. Binalita pa ng mainstream media, walang pumasok na baril sa KOJC. Tanungin mo yung amo mo. Claire, tanungin mo yung amo nyo. Diba? Simple. Sobra na, kabastusan ng pinagkakagawa. Meron isa, tutumbukin ko, yung Maharlika. Nandun siya sa Amerika, tira ng tira. But then, ipinapalabas dito sa Pilipinas, right? Therefore, pwede siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Hihingi raw sila ng tulong sa Interpol. Ayun, yun naman pala, Interpol. Bakit? Parang pinalit ulo mo. Si Tatay Digong, parang pinalit ha. Wala akong sinasabi, pero parang lumalabas na ipinalit ulo nyo si Tatay Digong. O halimbawa, kasi bakit? Anong sinasabi ni Marcos? Ang nag-comply lang daw sila sa Interpol. Ano ba itong Interpol? International Police. Yan yung parang, kung may police tayo, may PNP tayo dito, ito yung international. So, nag-comply sila kasi nag-issue ng red notice ang Interpol na dapat hulihin si Tatay Digong. Ito naman presidente natin, utu-utu. Pinahuli nga. Si Tory naman, pasikat. Siyempre, hihuhulihin na yun. Di ba? Ako nga may tanong eh. Tanong lang ha. Ang pagtatanong po ay hindi fake news. May bonus ba sa tingin ninyo? Pag mapadala si Tatay Digong sa mas mabilis na panahon. Kasi alam nyo, yung pagpapadala sa kanya, sinurkat eh. Pagkahuli, kailangan ilipad agad. Hindi na pinaharap sa korte. Ang tanong ko nga, may bonus ba kay Tory kung mapalipad niya sa araw na yun o within 2 hours or within 1 hour or within 6 hours? Parang mas malaki bonus pag within 1 hour. Pag within 2 hours, mas malaki bonus. Pag within 6 hours, lumiliit na bonus. Pag kinabukasan na, may utang ka pa. Mapapagalitan ka. Di ba? Nagtatanong lang. Kasi yung gawain niyang yun, para siyang natatay. Sorry po sa mga kumakain ha. Parang natatay si Tory. Hindi na nirespeto yung batas. So, kailangan pinaharap mo sa husgado yung si Tatay Digong bago mo binitbit doon. Hindi, hinuli mo, pinasakay mo sa eroplano. Kidnapping ang datingan. Di ba? Tanong ko lang sa inyo, kayo na sumagot sa mga manunood. Sa tingin ninyo, may bonus ba? Ito kasi yung Interpol, di ba? So sabi ni Marco, sinunod niya. Now, which is mali. Kasi hindi niya dapat sasabihin sinusunod niya. Hindi. May karapatan si Marcos na hindian niya. Siya ang presidente, nasa batas po yun. Ang Interpol, magsasabi lang may red notice dyan. Tingnan nyo si Tebes. Naglabas ng Interpol. Kung nasaan si Tebes. Binalik ba sa Pilipinas si Tebes? Hello? Asan si Tebes ngayon? Nasa Timor pa rin, di ba? Binalik ba siya? Buti pa ang Timor, may yagballs.
Dahil naniniwala sila, this is political in nature. Political asylum ang nangyari. Ano nangyari sa Timor? Tunay na lalaki. May paninindigan. Alam nila, haras lang si Tebes. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, meron silang ano dyan, ha? Nag-search sa bahay nila. Walang nakatingin. Pinaalis yung nasa loob, pagkatapos meron ng mga armas nakita. Ano sabi ni Tebes? Before that happened, months before, sinasabi niya na gagawin sa kanya yan. Bakit ko kinikwento ngayon yan? Meron po yan. Gagawin po ngayon sa Davao. Mamaya, explain natin. So, Interpol. Ang gagawin dito kay Maharlika, i-request nila ng Interpol, papa-request kasi nga may utang na loob, di umano. Hindi ko alam kung Interpol ay may utang na loob kay Marcos o si Marcos ay may utang na loob sa Interpol. Kasi si Marcos in denial eh. No? Medyo kabaklaan para sa akin yun eh. No? Alam nyo, kung pinahuli mo si PRRD, sana man lang, panindigan mo Marcos. Hindi yung dinideny mo na wala kang kamay dito. Hugas kamay ka. Ngayon, kung wala ka talagang kinalaman doon, dapat man lang nanindigan ka dyan sa Interpol na yan. Dapat nanindigan ka dyan sa ICC na yan. Hindi nyo siya pwedeng dalhin dyan dahil gumagana ang batas at nangako ako sa taong bayan na hindi ko papapasukin ang ICC. Dalawa lang yun, Marcos. Aminin mo, magpakalalaki ka na pinahuli mo si PRRD. At kung hindi naman, dapat pinanindigan mo. Balik tayo sa Interpol. Ano sabi sa Interpol? I-request sa Interpol, ipahuli si Maharlika. Pero, kailangan yan, meron pa ring approval doon sa head of the state. Tingin nyo ba mahinang lilalang si Trump? Hello? Tingin nyo ba weak si Trump? Ibibigay sa Interpol si Maharlika? Ha? Tingin nyo ba ang citizen niya, American citizen niya, ang citizen niya, tatraydorin niya, dadalhin niya sa ibang bansa sa request ng Interpol? Tingin nyo ganun ka-inutil si Trump? Hindi. I don't think so ibibigay ni Trump si Maharlika sa Interpol. Hindi katulad sa ating bansa. Dating Pangulo na nilbihan sa Pilipinas, ibinigay sa ICC. Dating Pangulo na pinakamamahal, pinakamataas ang trust rating nung bumaba siya bilang Pangulo, ipinalibing yung tatay ng dating presidente. Itinawid tayo sa malaking problema ng COVID. Ipinagkalunong natin. Itrinaydor natin. Hindi natin pinanindigan, nagpakabakla tayo. Ibinigay natin sa dayuhan. Not Trump. Sakaling umusad ang kaso laban sa naturang vlogger. Hihingi kami ng tulong sa Interpol, arestuhin nyo nga yung mga lokong yan dyan, dalhin nyo dito sa... Sir, do you honestly believe papayag si Trump? Tanong lang yan. Huwag kang mapipikon, sir. Walang pikunan dito. Did you convince Timor-Leste? Ibalik si Tebes dito? Sa totoo lang tayo, sir. Walang pikunan. Pilipinas. Asahan din ayon sa NBI Director na may maaaresto mga vlogger dito sa Pilipinas sa darating na mga araw. Matagal na raw silang minomonitor ng NBI, maging ang mga trolls sa social media. Yung mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yun. Hindi, no, arestuhan na ngayon. Ano yan, Torres style? Kahit walang warrant, o kahit mali yung warrant, o defective yung warrant, ang sasabihin, basta huhulihin ka namin sa ayaw o sa gusto mo, magdemanda ka na lang. Magreklamo ka na lang. Huhulihin ka namin. Walang judge dito sa harap mo. Tama man yan or mali, huhulihin ka namin. Dadaling ka namin sa Hague. Doon na kayo magreklamo. Ganun style? Sir, walang problema eh. Demanda kayo. Sana lang, bilang nandiyadyaan po kayo. Hindi ko kayo pinagbibintangan, okay, sir? Pero ang pagrespeto sa batas ay hindi lang doon sa mabababang tao. Pati doon sa mga matataas na tao, we are required to respect due process.
Hindi pwedeng aresto ng aresto na walang galing sa korte. Yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, ito labas na sa ito, sir. Walang warrant galing sa korte natin. Galing sa korte ng ICC na hindi na tayo member. So doon pa lang illegal na tayo. Yung sinasabi nila na, hindi! Kasi 2019 member pa tayo at nagawa ni Tatay Digong yung mga mali niya before 2019. Let's assume totoo yan. Pero ngayon, hindi na tayo under ng ICC. Bakit tayo sumusunod kung saan hindi na tayo member ng ICC? Bakit natin susundin ng Interpol na may red notice na pwede namang tanggihan ng presidente? Bakit? Gustong pahinahin ng Duterte. Fake news yan? Hindi, sir. That is my opinion. Ang opinion po ay karapatan ng bawat isang magsalita. Hindi po bawal na ang taong bayan ay nagsasalita. Yan po ay nakapaloob sa ating batas. Hindi ako may sabi niyan. Bill of Rights. Hindi pa ako pinapanganak, may Bill of Rights na. So wag niyo isisi sa amin. Alin? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. May karapatan kami, sir. Hindi pwedeng dadamputin ng dadamputin. Ako'y nagpapaliwanag lang, sir, walang pikunan. Diba? Wala nang problema kung sa fake news. I am with you. Sabihin nyo sa akin kung may fake news. Ako mismo, samahan ko pa kayo magdemanda. Diba? Walang problema dun eh. Dapat lang talaga. Buwisit yung mga nagpapakalat ng fake news eh. Nadadama yung mga totoo. Pero huwag nyo idama yung opinion namin dahil kami ay galit sa gobyerno. Dahil sa tingin namin may kapalpakan yung gobyerno. One thing, fake news ba? Na may blank item, sinasabi namin, is that fake news? Totoo naman, miski. Sila inamin nila may blank items yung buy scam. Sinabi namin na bakit takot si Bongbong magpa-drug test? Totoo naman, takot siya magpa-drug test eh. Ba't ayaw niya magpa-drug test? Ang tagal siyang hinahamon ni Tatay Digong ng drug test. Is that fake news? Oh. Wala pong fake news doon. Hindi porket sinisita yung pagkakamali ng gobyerno na ito, ile-level nyo po, bibigyan nyo ng salitang fake news. Hindi po ganun. Wala pong ganunan. Diba? Ang mga fake news, yung mga yan, kung ano, haka-haka na iisip, may talano gold, etc. And the likes. Kayo na mag-isip kasi ayokong sabihin eh. Ang dami kasi rin nagpapakalat. Baka mamaya tawaan pati yung mga ibang kakilala kong vloggers. Pero meron sila talagang kung ano-anong pumapasok sa utak nila eh, na parang lahat alam. May ganun eh, di ba? Oh. Sa kanila po yun. Pero wag puro Duterte. Sir, kasi mababahidan kayo ng double standard na kung puro dadamputin, in the first place, hindi dapat dinadamput. May korte po tayo. Oh. Tapos kung puro dadamputin nyo, puro mga maka-Duterte, ano yan? Di ba? Hindi kayo para lutasin ang problema sa cybercrime. Kayo ay para busalan ang mga Duterte. Hindi ko po kayo pinipake nyo, sinasabi ko kung ganun ang gagawin nyo, pakiintindi po ng mabuti ha, kung ganun ang gagawin ninyo. Kasi meron po akong, naririnig na po na kasi natin yan, pagkatapos ni Tatay Digong, isusunod si Bato. Tanong ko, after nyan, ang naririnig natin, isusunod si BP Sara. Alam naman natin, binabanatan si BP Sara sa impeachment. Matagal ng itong gobyernong to, mainit sa vloggers. Di ba? Oh, hindi, pumalpak nga itong kamera, pinapatawag ang mga vloggers. Ano ginawa? Dinimanda pa si Barbers. So, palpak. So, humanap ng iba, si Claire. Para atakihin ng fake news. Hinire pa si Jay Ruiz. Tapos ngayon, ikaw naman, sir, magsasalita about sa fake news. Again, ulitin ko, walang masama. Basta patas. Demanda nyo rin yung iba. Damputin nyo rin yung iba. Kahit kaalyado. O kahit BBM supporters. Ang tanong ko nga, si BBM ba hindi nag-fake news? Diba? Patas lang tayo, sir. Patas. Yan ang hinihingi ng taong bayan, ng mga Pilipino. Patas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito,
please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!